Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Magandang balita po para sa mga manggagawa sa Calabarzon dahil ipapatupad sa September ang aumento para sa daily pay ng minimum wage sa rehiyon. Umarangkada na ang unang public consultation ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Calabarzon ngayong Martes. Layon nitong makakuha ng input sa labor at management sector upang maging gabay sa magiging desisyon kung magkano ang magiging wage adjustment sa rehiyon. Naghain naman ng panukalang batas si ML Party List Representative Laila De Lima sa Freedom on Information Bill at nagpahayag pag-asang pagbago ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Duterte. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Oh yes, there is a provision there about mandatory disclosure of side-ends. Lahat ng mga sakop. Ito ang naging pahayag matapos maghain ng panukalang batas si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima nitong Lunes habang binigyan linaw na maaari pang magsagawa ng impeachment trial ang Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay De Lima, bagamat nadeklara na ang desisyon ng Korte Suprema, maaari itong magbago kung papaboran ang mosyon para sa rekonsiderasyon ng Kamara. Dito ay pinaliwanag ng kongresista na kapag pinaboran ang mosyon, obligado ang Senado na sundin ang magiging utos ng Korte Suprema. Aniya, kung idedeklarang constitutional ang ika-4 na ihahaing complaint, muling gagalaw ang proseso ng impeachment. Dito kanya ring binanggit na may mga naitalang pagkakataon na binawi ng Korte Suprema ang sarili nitong mga desisyon, una nang napagkaisahan. Pwede pa naman yan mabago. If the motion for reconsideration is granted by the Supreme Court, then the Senate cannot also do anything. Kasi the Supreme Court now says hindi unconstitutional yung fourth impeachment complaint. Pahayag pa ni De Lima, hindi pa tuluyang natatapos ang impeachment process at umaasa silang magkaroon ng pagbabago sa desisyon. Samantala, inaasahang magsagawa ng pagdinig ang Senado sa darating na Miyerkules kaugnay sa issue. Matatandaan noong July 25, inihayag ng Korte Suprema na labag sa saligang batas ang reklamong impeachment dahil sa paglabag sa 1 taong limitasyon sa paghahain nito. Gayunpaman, humiling ang Kongreso na ipagpaliban muna ng Senado ang anumang hakbang hanggang maresolba ang kanilang apela. Sa kasalukuyan, umaasa ang mga kongresista na magiging daan ang kanilang hakbang sa pagbabalik ng demokratikong proseso ng pananagutan sa pamahalaan sa pamamagitan ng paghahain ng batas sa Freedom of Information Bill. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, panawagan naman ni Senator Kiko Pangilinan na mag-issue ng status quo ante-order at magpatawag ng oral arguments ang Korte Suprema kaugnay ng naging ruling nito sa kaso ni Vice President Sara Duterte nitong kamakailan. Ito ay batay sa mungkahi ni retired Chief Justice Artemio Panganiban kasunod ng paghahain ng Kamara ng motion for reconsideration kaugnay ng pagdedeklara ng Korte na unconstitutional ang Articles of Impeachment na inihain ng Kamara laban sa bise dahil sa paglabag sa 1-year bar. Bilang ang Korte ang huling tagapamagitan sa mga usaping pangkonstitusyon, apela ni Pangilinan na desisyonan ng SC ang motion for reconsideration upang maiwasan anya ang pagkakaroon ng constitutional crisis na posibleng magresulta sa pagkakawatak-watak ng bansa at pagkawala ng tiwala ng taong bayan sa mga demokratikong institusyon ng bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pagtaas ng minimum wage sa Calabarzon, papatupad sa September. Big time hike sa presyo ng produktong petrolyo, epektibo na. Liberal Party members, naghain ng batas sa Freedom of Information. Basya ng SC ukol sa impeachment case ni VP Sara, inaasahang magbago.
Unified Committee Chair on Finance Senator Gatchalian, prioridad ang edukasyon sa 2026 national budget. ASC sa QC, nagbukas ng bagong sports facilities para sa mga training athlete. At Brazil ex-President Bolsonaro, inisyuan ng house arrest order ng BSC. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Corps.